Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol, noong mga araw na iyon, may mga Hudyong dumating doon mula sa Antioquia at Iconio. Sinulsulan nila ang mga tao laban kay Pablo at kanilang binato siya. Pagkatapos, kinaladkad siya palabas ng bayan sa pag-aakalang patay na. Subalit nang paligiran siya ng mga alagad, nagtindig si Pablo at pumasok sa lungsod. Kinabukasan, nagtungo sila ni Bernabe sa Derbe. Ipinangaral ni na Pablo at Bernabe ang mabuting balita sa Derbe at marami silang nahikayat na maging alagad. Pagkatapos nagbalik sila sa Listra, sa Iconio at sa Antioquia ng Pisidia. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Turo nila sa kanila. Sa bawat simbahan, humirang sila ng matatandang mamamahala at matapos manalangin at magayuno, ang mga ito ay ipinagtagubili nila sa Panginoon na kanilang pinananaligan. Tinahak nila ang Pisidia at nakarating ng Panfilia. Ipinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos at pagkatapos ay bumaba sila sa Atalia. Mula roon, naglayag silang pabalik sa Antioquia. Dito sila nagsimula ng gawaing ginanap nila matapos silang itagubilin sa pagkalinga ng Diyos. Pagdating doon, tinipon nila ang mga kaanib ng simbahan at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paanong binuksan niya ang daan upang makapanampalataya ang mga hentil at mahabang panahon silang nanatili roon kasama ng mga alagad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dalawang katangian ang makikita natin sa pagmimisyon ni Bernabe at ni Pablo. Una, hindi sila tumitigil sa kanilang gawain kahit na may mga oposisyon. Pangalawa, ino-organize sila ang mga mananampalataya sa mga lugar na dinadaanan nila. Ang mga nag-o-oppose kay Bernabe at Pablo ay mga Hudyo na hindi naniniwala sa kanila at mga naiinggit sa kanila. Hindi sila naniniwala sa kanilang message na si Jesus ay ang ipinangakong Kristo. Pinatunayan ng mga alagad na si Jesus ay ang Kristo sa kanilang pagpapahayag ng kanyang muling pagkabuhay. Naiinggit ang mga leaders ng mga Hudyo dahil maraming mga tao ang naniwala sa pahayag ng mga alagad. Kadalasan ang karamihan sa mga naniniwala ay ang mga tinatawag na God-fearers. Ito ay mga Griego na hindi mga Hudyo pero sumasamba kasama ng mga Hudyo sa sinagoga. Hanga sila sa katuruan ng mga Hudyo pero hindi pa sila handang magpatuli at sumunod sa mga ritual ng mga Hudyo. Naiinggit ang mga kaaway na dumadami na ang mga tumatanggap sa mga apostol. Kaya iniintriga nila sila at sinusulsulan ang mga tao laban sa kanila. Hindi ba ito din ang nangyari kay Jesus? Sinulsulan ng mga leader sa mga Hudyo ang madla na sumisigaw na ipako siya sa krus.
Kaya ngayon, sinususulan ng mga kaaway na galing sa Antioquia, ng Pisidia, at ng Iconio ang mga tao sa Listra. At kinaladkad nila si Pablo at binato sa labas ng lungsod. Akala nila patay na si Pablo, kaya iniwan na siya doon. Pero tumayo uli si Pablo at kasama ni Bernabe, patuloy nilang binalikan ang mga lungsod na napuntahan nila. Ang Derbe, ang Listra, ang Iconio at ang Antioquia. Nag-identify sila ng mga leaders doon. Itinalaga ang mga ito na pamunuan ang mga bagong communities na naitayo at pinalakas ang loob ng lahat ng mga mananampalataya. Tsaka sila bumalik uli sa community na nagpadala sa kanila. Ang community sa Antioquia ng Syria. Doon nagbigay sila ng ulat sa mga naganap at sa paglago ng pananampalataya sa mga lugar na pinuntahan nila. They reported to the community that sent them. Hindi lang sapat na matanggap ang isang individual si Jesus. Kailangan siyang mamuhay bilang Kristiyano kasama ng iba. Kaya kailangan siya ay mabilang sa isang Christian community. Ito ang dahilan bakit hindi lang nagpapahayag ang mga apostol at gumagawa ng himala. Sila'y nag-o-organize din ng mga Christian communities. Hindi magkakaroon ng community na walang leaders. Kaya sa bawat pinupuntahan ng mga apostol, sila'y nagtatalaga ng mga leaders na magpapastol sa mga bagong communities na ito. So, belonging to a Christian community is important. Para sa marami sa atin, ang ating community ay kinabibilangan ay ang parokya. May iba na may mas maliliit pang community na kinabibilangan. Yan ay ang ating BEC, Basic Ecclesial Communities, ang ating mga Kriska o ang munting sambayan ng Kristiyano, o may mga specialized groups na kinabibilangan tulad ng Knights of Columbus, Legion of Mary, charismatic groups, Couples for Christ, El Shaddai, at marami pang iba. Kailangan natin ng community na siya ang mag-sustain sa ating buhay Kristiyano at kung saan na isa sa buhay natin ang utos ng Diyos na magmahalan tayo. Ano ba ang Christian community na sumusustain sa aking buhay Kristiyano? Salamat po Diyos sa community na ito. Talagang kailangan namin ang iba upang manatiling malakas ang aming pananampalataya at lumago ito. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.